Diyos amang nasa langit, Ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Kung kaya araw-araw ay dapat kaming tumingala sa iyo. Araw-araw kaming titingin sa iyong kabuntukan. Dahil ang aming tulong ay magmumula sa iyo na siyang lumikha ng langit at lupa, at ngayon ay binigyan mo kami ng pananampalataya. Panginoon, bigyan mo kami ng pag-asa na nagmumula sa kalangitan. At ang lahat naming pag-asa ay nagmumula sa iyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-30 kabanata ng Jeremiah, at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ito po ay pagpapatuloy ng tungkol sa mabuti at masasamang igos. At sa araw nga ng sa panahon ng kanilang pagkakadakip o kaya ay pagiging bihag, sila ay nakaranas ng paghihirap. Iyon ay napakahirap na panahon para sa kanila. At ang Diyos ang siyang kalooban ng Diyos na maranasan ito ng Israel dahil sa kanilang kasamaan. Na kahit ilang mga propeta na ang nagpaalala sa kanila o kaya nagbigay ng babala sa kanila, pinili pa rin nilang pakinggan ang kanilang mga sarili at hindi sumunod sa Diyos. Jeremiah 27-29, nakita po natin ang hindi magandang epekto o kaya hindi magandang kinahihinatnan ng mga sinungaling na propeta. At ang hatol nga ng Diyos ay naipahayag. Kung kaya naman hindi dapat katakutan kung anuman ang mga sinasabi ng mga propetang sinungaling. Diyos ang kumikilatis ng buhay ng bawat isa at siyang nagbibigay ng karampatang hatol para sa lahat. Dito sa chapter 30, matapos na matanggal ang mga propetang sinungaling sa Babylonia, ang katanungan ay kung paanong nabuhay ang mga Israelita sa Babylon. Kahapon nabasa po natin na si Jeremiah ang siyang sumulat upang ipaalala sa mga taga-Juda na ang Diyos ay kasama nila at sila ay dapat na magpatuloy sa pananalangin. Dapat po nating matandaan na ang pagsusulat noong araw ay hindi madali. Na maging si Zedekiah ay dapat na laging mag-report kay Nebuchadnezzar. Kung kaya naman ang sulat na ginawa ni Jeremiah ay kinailangan niyang ipasa sa mga mensahero upang makarating sa Babylon. At ang mensahe tungkol sa mabuting mangiikos ay naipadala sa mga tao sa pamamagitan ni Jeremiah. At ngayon ay nais ng Diyos na ipahayag niya ang mga pangako ni Yahweh sa kanila. Kaya sabi sa verse 2, at
Sinabi, isulat mo sa isang... Kinausap ni Yahweh ang Diyos ng Israel si Jeremiah at sinabi, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Paano niya may susulat ang lahat sa salita? Habang nagpapatuloy ang ating pagbabasa sa libro ng Jeremiah, makikita po natin ang pangalan ni Baruch. Ang pangalan niya ay nabanggit sa chapter 36. Sa chapter 35, nabanggit na nais ni Jeremiah bumili ng lupain at si Baruch ang tumulong sa kanya sa paggawa nito. At sa unang panahon ay may mga nakapagsabi na may eskribang tagasulat si Jeremiah. Dahil si Jeremiah ay tagapagpahayag lamang. Noong mga panahon na yon ay hindi pa uso ang pagsusulat ng libro. Dahil ang pagkakaroon ng mga libro ay hindi pa bagay na ginagawa noon. Kung kaya naman ang mga eskriba ang siyang nagsusulat ng mga salita ng mga propeta noong araw. Dito ay nagsulat si Jeremiah tungkol sa pag-asa na maaaring maranasan ng mga taga-Juda sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Sa Ingles ay hope against hopelessness. May mga pagkakataon na mawawalan ka ng pag-asa o kaya dahil sa mga sitwasyon na nakapalibot sa iyo ay wala na doon ang pakiramdam ng pag-asa. Ngunit maging sa panahon ng mga Israelita noong araw, sa kabila ng lahat ng mga sitwasyon na mayroon sila, mayroon pa ring pag-asa sa Panginoon. Walang kahit anumang malalim na karanasan ang hindi kayang isalba ng Diyos. Kagaya ng nabanggit sa Psalm 23 na kahit pa nasa masamang lugar ang isang tao ay naroon pa rin ang pastol o ang Diyos bilang pastol ng tao na siyang mangangalaga sa tupa. Paano ang mga Israelita ay nakaranas ng ganitong kalala na kadiliman sa kanilang buhay? Iyon ay dahil epekto po iyon ng kanilang mga kasalanan. Kung kaya naman kinailangan silang disiplinahin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na hindi sila tuluyang wawasakin, bagkus ay kahahabagan niya pa. Masasabi natin sa unang 30 taon ng paglilingkod ni Jeremiah,
Kahit na gaano pa siya magpahayag ng salita ng Diyos at nagbibigay ng babala sa mga Israelita, ang mga taong iyon ay bulag pa rin sa kanilang pamumuhay at bulag na sumusunod sa nais nila kung kaya naman sila'y nahulog sa kasalanan hanggang sa mahulog sila sa kaparusahan na kanilang naranasan sa Babylon. Mamahati po natin ang kabanatang ito sa ilang mga seksyon. Ang una ay verse 1 to 3. Nais ng Diyos na sumulat si Jeremiah. Iyon ay upang kanyang seryosohin ang salita ng Diyos na mayroong pag-asa sa kabila ng kawalan ng pag-asa. So verse 3, pagkat darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at ang Juda, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito ay magiging kanilang muli. Itong sinasabi ni Yahweh tungkol sa Israel at Juda. Ito po ang pangunahing punto ng kabanatang ito. Ang nais ng Diyos ay maibalik ang mga Israelita sa kanilang lupain. Hindi dahil sila ay nadakip sa Babylon, ay hindi na sila makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kung tutuusin, ang mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang pagpunta sa Babylon ay ang mga mabubuting igos. Nais ng Diyos na ilabas ang mga taong ito mula sa Babylon. Maaaring sa pagpunta nila sa Babylon ay maranasan nila ang pamatok na bakal na mula sa hari ng Babylonia. At sa kanilang pagdanas noon ay lalo nilang maunawaan ang habag at biyaya na mayroon sa Diyos. Dahil nung una pa lamang ay ibinigay na ng Diyos ang lupang pangako sa kanila, ngunit hindi nila ito pinahalagahan, hindi nila pinahalagahan maging ang paghahari ng Diyos. Kung kaya naman sa kanilang pagpunta sa Babylonia, kanilang makikita, mapagtatanto ang kaibhan ng habag na mayroon ang Diyos. Iyon ay upang magbago sila. Ngayon ay pinasusulat ni Jeremiah, ay ng Panginoon, ang mga salitang ito kay Jeremiah. Na kailangan nilang magtiis ng 70 taon at ipinasusulat nga ni Yahweh ang mga salitang ito na maaaring magbigay kalakasan sa kanila. Nasa kalooban ng Diyos na sila ay makabalik sa Israel at hindi lamang mananatili sa Babylon. Kaya nga po sa mga panahon natin ngayon, magpursige lamang po tayo hanggang sa dumating ang pagbabalik ng Diyos sa atin sa kung anong nararapat para sa atin. Sunod ay verse 4 to 9. Dito nabanggit na ang mga kalalakihan ay tila nahihirapan, tila mga buntis na nahihirapan. Kung kaya ang lahat ay nilalagay ang kanilang kamay sa kanilang mga tiyan. Sila ay sumisigaw, sila ay nasasaktan, iyon ang kanilang mararanasan sa Babylon.
Ang lahat ay umiiyak, dumadaing at humihingi ng saklolo. Ang lahat ay nakakaranas ng matinding sakit. Ngunit ipinapangako ng Diyos sa kanila sa verse 8, narito sila'y ibabalik ko muli sa ilaga, titipunin ko sila mula sa sulok ng sanlibutan kasamang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may anak na pasusukin, pati ang malapit ng mga anak, sila'y babalik na talagang napakarami. Doon nila mapagtatanto na napakadali kung sila ay hindi nasa gapos o kaya ay hindi nalapatan ng pamatok. Nang sila ay nasa lupain ng mga Hudyo, ay ganito dapat, naroon dapat ang kaginhawaan, ngunit dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, ay nadakip sila at nadala sa Babylonia. Ngayon sa verse 10, sabi dito, mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo. Verse 10, ngunit huwag kang matakot, lingkod kong Jacob, at huwag kang manlupaypay, Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon, kahit nasa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak. Manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob at siya'y sasagana at wala nang katatakutan. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa kanila. Sa verse 11, ako'y sasa inyo at ililigtas ko kayo. Lilipunin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo. Subalit kayo'y hindi malilipol, paparusahan ko kayo ng marapat, ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Ito ang mensahe ng Diyos para sa mga taga-Israel. Hindi sila tuluyang wawasakin ng Diyos dahil naroon pa rin ang kanyang habag at biyaya. Sila ay didisiplinahin ng Diyos, ngunit ayon pa rin sa katarungan. Sa verse 11, sa huling bahagi, naniniwala ako na ang Diyos ay nagsasabi ng mga salita. So that is our understanding. Sinasabi ng Diyos dito na hindi Sinasabi ng Diyos na kung hindi pa rin sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan at kanila pa ring tatanggihan ang pagsunod sa Diyos, sila ay makakaranas ng kaparusahan. Ngayon, pagdating sa digmaan ng mga Israel tsaka Palestino, masasabi po ba natin na nanumbalik na ang puso ng mga taga-Israel sa Diyos? Ang totoo nun ay hindi, dahil hindi pa nila niyakap ang katotohanan na si Mesaya ang kanilang tagapagligtas. Naroon ang sinasabi ng Diyos na hindi hahayaan ng Diyos na hindi sila maparusahan sa kanilang mga kamalian.
Ang lahat ay nasa paghahatol ng Diyos. Ang lahat ay makakaranas ng kanyang katarungan. Verse 12 to 17, ito naman ay tungkol sa sugat na hindi na magaling. Dito sinasabi ng Diyos na wala ng lunas ang kanilang sakit at malala na ang kanilang sugat. Ito ang mga mabubuting ikos sa Babylon. Sa kabila ng mga sugat na mayroon sila, wala pa ring lunas ang mga ito. Bago iyon ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, nagtiwala sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi naman sila matulungan ng mga ito. At wala na silang ibang magawa kundi ang bumalik sa kalooban ng Diyos. Sa verse 14, nilimot ka na ng lahat mong mangingibig, wala na silang malasakit sa iyo. Sinaktan kita gaya ng isang kaaway, buong lupit kitang pinusaham sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Ang Diyos ang nagdala ng kaparasuhan sa Israel dahil matagal na silang hindi nakikinig sa Kanya. Napakahirap ng kanilang dinanas dahil ginamit pa ng Diyos ang ibang mga bansa upang maparusahan sila. Verse 15, huwag ka nang humiyak dahil sa iyong sakit wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Diyos mismo ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito sa mga Israelita. Noong ako'y bata pa, tuwing naririnig ko mga istorya tungkol sa Panginoong Yesus, aking iniisip na hindi mapagparusang Diyos ang Diyos. Siya ay puno ng kabutihan. Ngunit pagdating sa sitwasyon ng mga Israelita, naranasan nila ang kaparusahan na mula sa Diyos. Dahil hindi sila nakinig sa kabila ng pagpapadala ng Diyos ng mga mensahero ng kanyang mga salita. Sinasabi ng Diyos na hindi siya natutulog at ang una niyang ginagawa ay ang magpahayag ng kanyang salita sa kanila at ipaalala na dapat silang manumbalik sa kanya. Meron po ba tayong ganitong pakiramdam tuwing tayo ay nagigising sa umaga na naroon ang pagpapaalala ng Diyos? May mga tao na tuwing sila ay nagigising, ang una nilang naaalala ay ang kanilang mga alalahanin sa buhay, mga problema. Ngunit sinasabi ng Diyos na bawat umaga, ang kanyang ginagawa ay ang magpadala ng mensahe o kaya mangusap sa kanyang mga tao. Ngunit ang problema, lalo na sa mga Israelita, ay tinatanggihan at inaayawan nila ang salita ng Diyos. Kung kaya naman hinayaan niya na sila ay magkaroon ng mga sugat at makaranas ng paghihirap sa Babylon.
So verse 16, Gayunman lahat ng umapi sa iyo ay apihin, lahat ng iyong kaaway ay bibihagin din. Nanakawan ang nagnakaw ng kayamanan mo, ang bumiktima sa iyo ay bibiktamihin din. Nakikita po ba natin dito na ang Diyos ay makatarungan? So verse 17 naman, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat, kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Zion na walang nagmamalasakit. May mga taong magsasabi na sila'y itinakwil na ng Diyos, ngunit ibabalik ng Diyos ang kalusugan sa kanila at sila'y pagagalingin. Sila ay pagagalingin ng Diyos at ibabalik ang kanilang kalusugan. Dati sa ating paglaki sa Bible School marahil, sa Sunday School, sinasabi na ang Diyos ay puno ng habag at biyaya. Ngunit ngayon sa paglaki natin sa pagbabasa ng libro ng Jeremiah, makita natin kung paano nagpaparusa ang Diyos. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang pagtulong ng Diyos, naroon pa rin ang Diyos na dumidinig sa ating mga panalangin, kung kaya hindi naman dapat tayo sumuko. Huwag po nating isipin na tayo'y kinalimutan ng Diyos. Ang mga Diyosan na sinusubukan nating paglingkuran ay hindi po tayo matutulungan. Diyos lamang ang siyang makatutulong sa atin, lalong-lalo na sa pinakamadilim na punto ng ating mga buhay. Madidinig niya ang bawat nating panalangin. Maging ang mga sugat na hindi na magaling ay kaya niyang pagalingin at ibabalik maging ang kalusugan natin. Sa verse 18 ay ang tungkol po sa pagbabalik ng kasaganaan sa lipi ni Jacob. Ito po ay tumutukoy sa 12 tribo ng Israel at kasama na po doon ang Judah at ang lahat ng alipin ni Jacob. Lipi ni Jacob. Sabi sa verse 18, muli kong ibabalik ang kasaganaan sa lipi ni Jacob, kahabaan ko ang buong sambahayan niya, ang lungsod na winasak ay muling itatayo at muling itatayo ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat at magkakaingay sa kagalakan, sila'y aking pararamihin, pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ang lugar na napuno ng kalungkutan noong una ay mapapalitan ng lupa ng kaligayahan. Sa verse 20, ibabalik ko ang kanilang dating kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa aking harapan. Paparusahan ko ang lahat ng mga api sa kanila. At sa verse 21 ay nabanggit na lilitaw nga ang isang pinuno na mula rin sa kanila. Sinasabi ng Diyos na ang haring ito ay magiging mabuti para sa kanila at magbumula lang din sa kanilang lipi, tulad ng hari sa mga panahon ni David. Verse 21, aanyayahan ko siya, kaya siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mga ngahas na lumapit sa akin kung hindi inanyayahan.
Matapos ang kanilang karanasan sa Babylon, paniguradong ang mga tao ay malayo na ang kanilang loob sa Diyos dahil sa kanilang naging karanasan. Ngunit dito sinasabi ng Diyos na sila'y muling lalapit sa Kanya. At siya'y magtatatag o kaya'y mamimili ng hari para sa kanila. Ang haring ito ay magiging malapit sa Kanya. Verse 22, sila'y magiging bayan ko at ako ang kanilang magiging Diyos, ito ang sabi ni Yahweh. Ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng mga taga-Juda ay maibabalik. Ang kanilang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos ay maibabalik din. 23, ang poot ni Yahweh ay parang bagyo, parang nag-aalimpuyong mahangin na hahampas sa ulo ng masama. Hindi magbabago ang matinding poot ni Yahweh hanggat hindi niya na isasagawa ang kanyang balak. Mauunawaan ninyo ito sa mga araw na darating. Kung matatandaan po natin sa libro ng Job ay nagkaroon din ng malakas na hangin, nag-aalimpuyong hangin na naging dahilan kung bakit nawala ang lipi at mga ari-arian ni Job. At ang parehong uri ng nag-aalimpuyong hangin ay darating din sa Babylon. Dahil ang poot ni Yahweh ay naroon. Ang makikita lamang nila sa Babylon ay ang nag-aalimpuyong hangin na ito. Ngunit sinasabi ng Diyos na kailangan nilang maghintay hanggang sa mapangyari ang lahat ng mga ito. Darating din ang panahon na sila ay makakabalik sa kanilang sariling bayan, sa kanilang sariling lupain. Maunawaan nila ang kalooban ng Diyos. Hindi man ngayon, ngunit iyon ay mangyayari. Kung kaya naman dapat nilang panghawakan ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ay kasama nila at ang kalooban niya ay mapangyayari, ang proteksyon niya ay kasama rin nila. Panginoon, ito po ang aming dalangin na purihin ka sa kabila ng lahat ng mga sitwasyon na maaari naming maranasan. Ang nais namin ay dumulog sa iyo at magpuri sa iyo dahil ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ay karapat-dapat na purihin.
Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming tanggulan, Ikaw ang aming muog. Panginoon, mahal mo ang lahat ng iyong mga anak, mahal mo maging ang lahat ng mga Israelita, mahal mo ang bawat isa sa amin. Kahit na gaano kahirap ang aming mga sitwasyon, kahit na gaano pa man ito kahirap, Ikaw ay kasama pa rin namin. Ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin, O Diyos. Mga kapatid, tayo po ay manalangin, atin ding purihin ang Diyos, kahit gaano pa man kahirap ang ating mga sitwasyon, tayo man ay nasa tuktok ng kabundukan o kaya ay nasa lambak ng ating mga buhay, pupurihin pa rin natin ang Diyos. Panginoon, maraming salamat. Ikaw lamang o Ikaw ang aming Diyos na nasa langit, Diyos na aming Ama. Kahit na gaano pa man kahirap ang mga sitwasyon na mayroon kami, binibigyan mo pa rin kami ng pag-asa. Dahil Ikaw ang aming tagapagligtas, pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Mga kapatid, maaari po kayong maupo. Maaaring may mga pagkakataon na hindi po natin maunawaan kung bakit tayo dumadanas ng mga mahirap na sitwasyon sa ating buhay. Maaari po tayong humanap ng kapareha at maaari kayong manalangin. Maaari po ninyong ibahagi ang kahirapan na iyong dinadanas, saka ito ipanalangin.
kapatid, kung naranasan ninyo ang isang malaking pagsubok sa inyong buhay at kayo nga ay tinulungan ng Diyos, maaari po kayong tumindig at magpasalamat sa Kanya. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Kahit gaano pa man katigas ang aming mga ulo, gaano kami nagkasala sa iyo, ngunit narito kaming handang manumbalik sa iyo. At iyong habag at biyaya ay laging sapat para sa amin. Hinahayaan mo pa rin kami na makapanumbalik sa iyo. Iyong pinapaunawa sa amin na ikaw nga ang Diyos na puno ng habag at biyaya. Kahit na may mga pagkakataon na dinidisiplina mo kami, Panginoon, minamahal mo pa rin kami at inililigtas. Ang nais mo pa rin ay ang paggalingin ang bawat naming mga sugat, kung kaya kami ay nagpapasalamat sa iyo. Atin pong kunin ang ating mga Biblia sa kalumuhod. Bukas ay araw ng paghingi ng kapatawaran para sa mga co-workers at sa mga Bible School student. Bakit tayo natatakot? Tulad ng sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita sa verse 11, paparusahan ko kayo ng marapat, ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Ang Diyos ay Diyos na puno ng habag at biyaya. Siya ay Diyos ng katotohanan at ng habag at biyaya. Kung kaya ngayon, ihanda po natin ang ating mga puso. Ang hatol ng Diyos. Kung kaya naman sinasabi niya rin sa kanyang mga salita na huwag matakot. 611, huwag ka matakot. Huwag manlupaypay. Hong Kong, huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay. Dahil ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin kahit saan man tayo naroon. Tayo ay ililigtas ng Diyos at wala na tayong katatakutan dahil siya ang magsasalba sa atin. Paparusahan ng marapat, ngunit magiging katarungan ang Diyos. Ang kagalingan ng Diyos ay kanyang ilalapat sa atin. Kahit gaano pa man kapangit ang sugat na ito, tayo ay kanyang pagagalingin. Dahil nais ng Diyos na tayo'y bisitahin at pangalagaan, ang nais niya ay iligtas tayo
Atin pong ipanalangin ang ating mga puso. Tayo po ba ay handa? Tayo po ba ay talagang handa na manumbalik sa Diyos? Ang puso po natin ay talagang para sa Diyos. Tayo po ba ay nakaasa sa Diyos? Tayo po ba ay tumatakbo sa Kanyang tanggulan? Paano po natin magagawa yon? Yon ay sa pamamagitan ng ating paghingi ng kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. Kailangan po nating aminin sa harap ng Diyos na tayo ay puno ng kasalanan at tayo ay nasa hatol ng Diyos. Ating malaman na tayo ay masama. Ating tanggapin o kaya kilalanin na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. At ang ating mga bibig ay nagpatuloy lamang sa pagkakasala sa Kanya. Ating sabihin sa Diyos na kahit pa pinipili nating magpuri sa Kanya gamit ang ating mga bibig, ay ginagamit din natin ito upang magsabi ng mga masasama. Tayo po ba ay handa? Ang mga bagay na ating nararanasan ay dahil sa ating mga kasalanan. Kung kaya naman tayo ay takot na takot. Kung kaya naman tayo ay puno ng pagkadasmaya at pagkambala. Kung kaya naman naroon ang pakiramdam natin na napakalayo natin sa Diyos, ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Kung tayo po ay handa na sabihin sa Diyos ang ating mga kasalanan, Diyos ang siyang mangangalaga sa atin. Tutulungan tayo ng Diyos na matanggap ang Kanyang mga biyaya. Tulad ng sanabi sa verse 20, ibabalik ang dating kapangyarihan, magiging matatag sa harapan ng Diyos at paparusahan ang lahat ng nangaapi. Tulungan mo kami, O Diyos, na humingi ng tawad sa iyo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng puso na handang magpakumbaba at humingi ng tawad sa iyo. Panginoon, hayaan mo na magliwanag ka sa aming mga puso at nang makita namin ang lahat naming mga kasalanan. Ipakita mo sa amin, O Diyos, ang aming pagiging makasarili
ang aming pagmamataas, ang aming paghihimagsik. Banal na Espiritu, kami ay tumatawag sa iyo, naway magliwanag ka sa amin. Ihanda mo ang aming mga puso. Panginoon, tulungan mo kami na siyasatin ang aming mga puso. Tuwing ikaw ay malapit sa amin, ay amin ding makikita ang aming mga kasalanan at kami ay magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos. Panginoon, naway tanggalin mo ang iyong galit mula sa amin. Panginoon, tanggalin mo ang iyong puot mula sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na makita ka. Ibalik mo, O Diyos, ang aming pagkakakilanlan sa iyo. Kami ay ang iyong mga hinirang na tao at ikaw ang aming Diyos. Hayaan po natin ang banal na Espiritu na magliwanag sa atin sa mas malalim na paraan. Nararamdaman ko ang banal na Espiritu na kasama po natin at siya ay natutuwa sa kung paano tayo magpakumbaba sa Kanya. Tayo ay lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Tayo ay magpakumbaba sa harap ng Diyos. Paniguradong tutulungan niya tayo at Kanyang ibabalik ang ating pagkakakilanlan bilang Kanyang mga anak. Panginoon, kami ay narito at amin ding dinadala ang aming mga kapatiran sa iyo. Kami ay humihingi ng tawad na ang aming mga puso ay hindi tunay na nasa iyo. Panginoon, tulungan mo kami, patawarin mo kami. Ang isa naming paa ay nasa iyong simbahan, naglilingkod sa iyo, nasa iyong kararian, ngunit ang isa naming paa ay nasa mundo. Hinahabol pa rin namin ang benepisyo na maaari naming maranasan sa mundo. Panginoon, patawarin mo kami. Dahil matigas pa rin ang aming mga ulo at pinagpipilitan pa rin namin ang aming mga sariling paraan o kaya gawain. Maging sa mga ugnayan na mayroon kami sa ibang tao, kami ay mga hindi pagkakaintindihan kahit sa loob ng pamilyang ito. Panginoon, patawarin mo kami. Kailangan naming manumbalik sa iyo.
Panginoon, ikaw ang naghanap kay Adam, ikaw ang naghanap kay Jacob, at ikaw din ang siyang naghanap sa iyong mga anak, gayong mapagkimagsik sila. Ngunit si Adam ay puno ng takot. Kanyang sinasabi naririnig niyang salita ng Diyos o kaya'y tinig ng Diyos, ngunit siya ay puno pa rin ng takot. Ngayon, sinasabi ng Diyos, aking lingkod na Jacob, huwag kang matakot. Sinasabi ng Diyos ang parehong bagay na ito sa atin. Huwag kang matakot dahil ako ang magliligtas sa iyo. Ito ang sinasabi ng Diyos. Mga kapatid, kailangan po nating ihanda ang ating mga puso sa ating paghingi ng tawad sa Diyos sa araw ng atonement. Naway tulungan ng tayo ng Diyos at huwag natin siyang iwasan. Huwag po tayong magtago sa kadiliman. Tayo ay dumulog sa liwanag at humingi ng kapatawaran. Dahil sinasabi ng Diyos na huwag dapat tayong matakot. Tulad ng kung paanong hinahanap ng Diyos si Adam sa Garden of Eden, tayo man din ay hahanapin ng Diyos. Sabihin natin sa Diyos na tayo ay determinadong dumulog sa Kanya at humingi ng tawad sa Kanya. Na tayo ay mananatili sa Kanyang liwanag, tayo ay handa na lumabas mula sa ating mga takot at humingi ng tawad sa Kanya. Upang tayo ay higit na makalapit sa Kanya, matanggap natin ang pagliligtas na mula sa Diyos, at muli tayo ay makapagpupuri, makapagsasalamat sa Kanya. Sa lahat ng mga kapatid nating mga kalalakihan, maaari po kayong dumulog sa harap. Hindi na kayo si Adam, pagkat kayo ay handa ng dumulog sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Panginoon, kami ay handa at kami ay tumutugon sa iyong pagtawag. Panginoon, ang nais namin ay ang iyong presensya. Mga kapatid na babae, maaari po nating itaas ang ating mga kamay at tulungan ang ating mga kalalakihan na manalangin.
Diyos amang nasa langit, kami ay narito sa iyong harapan at alam namin, O Diyos, na kami ay mahina dahil kami ay tao lamang. At kami ay laging lumalayo sa iyong kalooban at hindi kami nakikinig sa iyong mga salita. Sa mga pagkakataong nais mo kaming sigawan upang kami ay bigyang babala, Panginoon, naway magkaroon ka ng habag sa amin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tulungan at gabayan mo kami, O Diyos, kahit sa araw ng mga kahirapan. Dinidinig mo pa rin ang aming mga panalangin, ang aming paghingi ng kapatawaran, at nakikita ang bawat naming kahinaan. Ngunit Diyos, maraming salamat na kami ay iyo pa ring pinapatawad. Diyos Ama, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na nangunguna sa amin upang kami ay tawagin. Panginoon, narito kami sa iyong harapan at ang nais namin ay manumbalik sa iyo. Bigyan mo kami ng kapayapaan at iyong pagalingin ang aming mga puso. Bawat sugat sa amin, naway ikaw ang magpagaling at naway magliwanag ka sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami na makabalik sa iyong presensya at na makita namin kung gaano kami kadumi. Tulungan mo kami, O Diyos, na makatagpo ka